Hinamak na manugang. Kabanata 301. Ang malutong at gumagalaw na boses na ito ay agad na gumising kay Alex Dixon. Pinigil niya ang galit sa dibdib at tumalikod. Nakatayo sa likuran niya si Jane Lewes. Mukha siyang pagod at bakas sa mukha niya ang gulat. Mukhang natakot siya sa ginawa niya kanina. Gustong-gustong bugbugin ni Alex Dixon si Helena, ngunit sinabi sa kanya ng dahilan na kapag binugbog niya si Helena sa harap ng kanyang asawa, hindi matatapos ang usapan. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, "Asawa, ninakaw ni nanay ang aking pendant at ibinenta ang aking hilaw na bato." Binugbog din niya si Tio Lee. Ngunit bago niya natapos ang kanyang mga salita, agad na napaungol at umiyak si Helena. "I didn't. Alex Dixon also wronged me. Jane, kanina pa niya ako gustong suntukin. Bukas mo na lang hiwalayan ang basurang ito." Noong una, natakot si Helena. Ngunit nang makita niyang sumugod ang kanyang anak, muli siyang lumakas ang loob. Binago niya ang kanyang mabangis na hitsura mula sa dati at agad na nagsimulang umiyak. "Nay, itigil mo na ang panggugulo." Nakaramdam din si Jane Lewes sa kanyang puso. Paanong hindi niya malalaman kung anong klaseng karakter si Helena? Kumunot ang noo niya at sinabing, "Tinawagan ko lang si tatay at pinauwi ko siya para tingnan." Nabaligtad nga ang kwarto. Nang banggitin ang pulis, hindi na ituloy ni Helena ang pagpapanggap. Pinunasan lang niya ang kanyang mga luha at atubili na aminin ito. "I took it, so what? Ilang taon nang nag-freeload si Alex Dixon sa Lewes family. Itong pendant ang gagamitin bilang regalo sa akin." Sabi ni Jane Lewes, "Nay, ang pendant na ito ay importante kay Alex. Ibalik mo sa kanya. Kung gusto mo ng iba pang alahas, bibilhan kita." Malamig na sabi ni Alex Dixon, "At saka, saan mo ipinadala ang mga hilaw na bato sa aking bakuran?" Biglang kinilig si Helena. Ibinenta lang niya ang mga hilaw na bato sa halagang 8 milyon. Paano niya naidura ang pera? Bigla siyang umayos ng leeg. Naiinis na sabi niya, "Nakita ko na ang tambak na ito ng mga bato ay punit-punit na. Nakatambak ito sa bakuran at inookupahan ang isang lugar, kaya kumuha ako ng isang tao upang ihatid ito at ibuhos ito." "Saan ito nahulog?" tanong ni Alex Dixon. Sinabi ni Helena, "Nakalimutan ko. Ano ang napakahusay tungkol sa isang tumpok ng mga sirang bato? Tumulong ako dahil sa kabaitan, ngunit ang totoo ay gusto mo akong patulan. Anong ingrate?" Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Zhang Faang. Nataranta siya at kinuha ang telepono para i-off ito, pero sa gulat niya, pinindot niya talaga ang hands-free button. Biglang nagmula sa telepono ang masayang boses ni Lu Yongfeng. "Sister Zhang, nadala ko na ang tumpok ng mga hilaw na bato na yon. Hindi ko inaasahan na ang tumpok ng mga hilaw na bato na ito ay mataas ang kalidad. Nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon. Naglipat na ako ng 1 milyong yuan, pabalik sa iyong bank card. Maaari mong suriin ito." Sa sobrang takot ni Zhang Faang ay namutla ang kanyang mukha. Agad niyang pinatay ang telepono. Gayunpaman, malinaw na narinig ng lahat ang boses sa telepono. Galit na galit si Alex Dixon. Lalong dumilim ang kanyang mukha. Malamig niyang tinitigan si Helena at sinabing, "Ibinenta mo ang hilaw kong bato kay Lu Yongfeng." Hindi niya akalain na magiging ganito kawalanjiya ang kanyang biyenan. Nagpanik si Helena. Galit at galit siya sa puso niya. Hindi niya inaasahan na ang hilaw na gemstone na ito ay hindi 100 milyon. Kahit na ang rebate ni Zhang Faang ay higit pa sa kanyang 8 milyon. Agad niyang pinagalitan si Zhang Faang. "Okay, ikaw at ang Lu na iyon ay nagtutulungan para lokohin ako." Nataranta si Zhang Faang at sinabing, "Eldest sister, sabi mo gusto mong ibenta ang hilaw na bato ni Alex Dixon, at sinabi mo rin na ang hilaw na batong ito ay tanda ng pagmamahal na ibinigay sa kanya ng mayamang babae. Gusto niyang tumakas kasama ang mayamang babae, at tinutulungan ko lang siyang hanapin. Tungkol sa presyo ng hilaw na bato, ikaw mismo ang nakausap ni Lu Yongfeng. Anong mayaman na babae?" Agad naging matagumpay si Jane Lewes. Dali-dali siyang hinayla ni Helena at sinabing, "Jane, hiwalayan mo si Alex Dixon bukas." Nagbago ang isip niya at iniingatan siya ng isang mayamang babae sa labas. Ang pendant at ang hilaw na batong hiyas ay ibinigay sa kanya ng mayamang babae. Balak niyang ibenta ang hilaw na batong pang-alahas at iwan ka at ang mayamang babae para tumakas.
Kumunot ang noo ni Alex Dixon at malamig na sinabi, Helena, huwag kang magsalita ng walang kapardakan. Inayos ni Jane Lewis ang sarili at sinabing, Nay, naniniwala akong hindi ganitong klaseng tao si Alex. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Sinundan siya ni nanay at kinunan pa siya ng litrato na nakikipag-date siya sa isang mayamang babae. Confident na kinuha ni Helena ang phone niya at binaliktad ang litratong kuha noong araw na iyon at ibinigay kay Jane Lewis. Orihinal na hindi naniniwala si Jane Lewis ngunit nang makita niya ang larawan, agad na kumunot ang noo ni Liu Mei. Sa larawan, nasa isang hotel room na kasama ni Alex Dixon ang isang babae. Magkaharap silang dalawa. Napaka-sexy ng suot ng babae, parang dilag. Bagamat kinunan lamang ni Helena ng mga larawan ang likod ng babae, mula sa larawan ay tila magkayakap silang dalawa. Ibinaba ni Alex Dixon ang ulo niya na parang hinahalikan siya. Mabilis ang tibok ng puso ni Jane Lewis, at gulong-gulo ang isip niya. May ibang babae kaya si Alex Dixon sa labas. Tila may nahawakan si Helena at mayabang na sinabi, Kita mo, tama si nanay, si Alex Dixon ay kinuha ng isang mayamang babae. Pagkasabi noon ay agad niyang inangat ang ulo at sinigawan si Alex Dixon. Basura ka, saan mo nakuha ang mukha mo para makasama ang anak ko? Hindi ka naman tinatrato ng Lewis family, pero may niloloko ka talagang babae. Kung sinabi ko kanina na hindi ka mabuting tao, hihiwa-hiwalay na sana ako, anak ko bukas. Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na lihim na kukunan ng litrato ni Helena ang pribadong pagkikita nila ng kanyang munting tiyahin. Higit pa rito, ang larawang ito ay kinuha mula sa isang nakakalito na anggulo. From the photo, parang may kayakap siyang babae, at sobrang ambiguous ng posture niya. Naging malamig din ang ekspresyon ni Jane Lewis, at nagtanong, Alex Dixon, sino ang babaeng ito? Malamig niyang paliwanag, Jane, hindi ito ang iniisip mo. Pooh. Agad na sumigaw si Helena, wretched loser, gusto mo pang mag-quibble. Nakita kong pumasok ka sa hotel ng sarili kong mga mata, nakikipaglokohan sa mga babae. Sasamahan ka ni nanay na hiwa-layan ang basurang ito ngayon din. Ma, tatanungin ko muna ng malinaw, malamig na sabi ni Jane Lewis pero puno ng disappointment ang mga mata niya at nasasaktan din ang puso niya. Hindi niya inaasahan na may babae talaga si Alex Dixon sa labas. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa puso. Siya kaya, hindi ba talaga siya minahal? Nakita ni Alex Dixon na namula ang mga mata ni Jane Lewis at puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata at agad itong nag-aalalang sinabi, Jane, huwag kang makinig sa kalokohan ni Helena. Actually kababata ko siya. Gusto mo pang makulam ang anak ko. Hiwalayan mo na si Jane. Itong jade pendant at ang hilaw na bato ay ituturing na kabayaran sa pinsala niya sa pag-iisip. Iiwan mong malinis ang pamilya. Napaungol si Helena at naputol, I saw it with my own eyes. Hindi mo lang niyakap ang mayamang babae, nagubad pa silang dalawa ng damit at nagpagulong-gulong sa kama. Namumula ang mga mata ni Alex Dixon. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, Helena, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sa sandaling ito, isang payat na boses ng babae ang biglang nagmula sa labas ng pinto. Mr. Dixon, dito ka ba nakatira? Natigilan si Alex Dixon. Tumingon siya at nakita si Jiang Shuili na nakatayo sa pintuan. May hawak siyang stack ng mga papel na dokumento at tumitingin sa paligid. Nakita din ni Jiang Shuili si Alex Dixon at agad na napangiti ng nahihiya. Mr. Dixon, pumunta lang ako sa Chingian Company at walang tao doon, at hindi kita mahanap sa bahay mo. Narinig ko ang sinabi ng biyenan mo. Baka nandito ka, kaya pumunta ako dito. Siya ay dumating upang ihatid ang mga dokumento ng bangko kay Alex Dixon, at sa kanyang kamay ay isang napakagandang kahon. Umiti si Jiang Shuili at sinabi, ito ang Reg Along binili ko para sa iyo. Nakasuot siya ng itim na uniforme sa bangko at sa unang tingin ay parang suit ni Dixon Shenglan sa larawan. Nakita ni Helena na may paparating at sinamantala niya ang pagkakataong gumawa ng gulo. Natatakot siyang mahanap siya ni Alex Dixon para hingin ng hilaw na bato kaya agad niyang iniba ang topic. Agad siyang sumigaw ng mapusok. Itong babaeng to. Binigyan pa talaga ng walang hiyang taong ito ang basurang ito. Tell me, binigay mo ba sa akin ang mga gamit sa looban?
Natakot si Jiang Shuili at inisip na tinanong niya ang kahon sa kanyang mga kamay at nauuto, ay. Ibinigay ko ito sa iyo. Ako lang. Ano ang nangyayari? Bumili siya ng isang kahon ng prutas habang papunta at gusto niyang pasalamatan si Alex Dixon sa pagpayag na ma-promote siya bilang manager. Ngunit hindi niya inaasahan na pagdating pa lang niya sa pinto ay papagalitan siya ng mabangis na matandang babae na ito. Hindi ba't dalawa lang ang mabahong pera na naglalakas loob na akitin ang asawa ng aking anak? Galit na galit si Helena na hindi niya alam kung saan magsisimula. Mabangis siyang sumugod at sinampal si Jiang Shuili. Galit na si Alex Dixon. Nakita niya na gusto talagang hampasin ni Helena si Jiang Shuili para sa palihim na pagkuha ng pendant at ng hilaw na bato. Hindi niya pinagkaiba ang tama sa mali. Hindi na niya napigilan ang sarili. Humakbang siya pasulong at marahas na hinawakan ang kamay ni Helena. Mawala ka. Kinurot si Helena sa kanyang palso at galit na umungol. Ikaw ang dapat na mawala. Isa kang asong pinalaki ng aking Lewis family. Bago pa siya makatapos, hindi na napigilan ni Alex Dixon ang kanyang galit at sinipa ng malakas si Helena. Kabanata 302, Dong. Isang nakakadurog na sipa ang damapo sa dibdib ni Helena. Ang katawan ni Helena ay pinalipad ng 1 metro ang layo at siya ay sinipa sa lupa. Para siyang nawalan ng malay, bumagsak siya sa lupa nang walang ingay. Natigilan si Jane Lewis. Hindi pa siya nakaka-recover sa shock. Natigilan din si Zhang Faang. Hindi niya inaasahan na ang basura ay talagang magiging mabangis. Bumagsak si Helena sa lupa at hindi gumalaw. Nanay! Napasigaw si Jane Lewis at sumugod sa gulat. Nakahiga si Helena sa lupa habang nakaharap sa langit ang mukha. Tuluyan na siyang natigilan sa sipa. Pagkatapos ng ilang beses na inalog ni Jane Lewis, bumalik sa katinoan si Helena. Sobrang sakit ng dibdib niya na parang nabali ang kanyang tadyang. Biglang bumuka ang bibig niya. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Tumalsik ang dugo sa mga kamay ni Jane Lewis. Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya at nawalan siya ng malay. Natigilan din si Alex Dixon at medyo nanghihinayang. Dahil sa galit niya ay subconsciously niyang sinipa si Helena. Isa pa, hindi naman mabigat ang sipa. Pero kahit na ano, ang pagsipa sa biyenan sa harap ng asawa ay tiyak na magagalit sa asawa. Nay, kamusta? Natakot din si Jane Lewis sa dugong ibinuga ni Helena. Umiyak siya at niyugyug si Helena. Bumawi ng lakas si Helena at parang biglang nagpipigil ng hininga nang bumangon siya at umiyak ng malakas. Jane, sinipa talaga ako ng basurang ito. Gusto niyang patayin ang nanay mo dahil sa pakikipagtalik niya sa mayamang babae. Gusto niyang sirain ang ebidensya. Nang makitang umiiyak si Helena ng napakalakas, nakahinga ng maluwag si Jane Lewis. Ang umiyak at sumigaw ay mahirap na hindi niya sinaktan ang kanyang mga vitals. Gayunpaman, talagang sinipa ni Alex Dixon ang sarili niyang ina hanggang sa lumuwa ito ng dugo. Kahit anong sabihin ni Jane Lewis, hindi niya mapipigilan ang galit na ito. She coldly turned her head and said to Alex Dixon, "Do you want a divorce? I'll fulfill your wish." Asawa, nadurog ang puso ni Alex Dixon. Sa katunayan, ang kanyang pagsipa sa kanyang biyenan ay ikinagalit ng kanyang asawa. Sumulyap si Jane Lewis kay Jiang Shuili at ang kanyang puso ay maasim at masakit. Sa sobrang lungkot niya ay halos gusto niyang umiyak. Sinipa talaga ng asawa niya ang nanay niya hanggang sa samuka siya ng dugo para protektahan ang ibang babae. Hindi niya matanggap. Higit pa rito, ang larawang ipinakita ni Helena sa kanya, si Alex Dixon ay talagang nasa isang matalik na posisyon sa isang dalaga. Ito ang bagay na nagpalungkot kay Jane Lewis. Buong puso siyang nakikipagpulong kay Alex Dixon ngunit hindi niya inaasahan na ang araw na iyon ay pagtataksil niya. Inaalaya ni Jane Lewis si Helena na tumayo at malamig na sinabi, "Babalik ako para kunin ang rehistro ng aking kasamahan ngayon. Sumunod ka sa akin sa Civil Affairs Bureau at magdiborsyo tayo." Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Pinagalitan din siya ni Zhang Faang habang sinasamantala ang sitwasyon. "Alex Dixon, Lewis family usually treats you well but you actually kicked your mother. You are really unfilial. I support Jane to divorce you. She is young and beautiful. Kung nakahanap na siya ng ibang asawa, siguradong mas mayaman pa siya sa iyo." Si Alex Dixon ay sumulyap sa kanya, ang mga mata nito ay nagbabadya ng pagpatay.
Sa sobrang takot ni Zhang Faang ay agad niyang itinikom ang kanyang bibig at hindi nang ahas na magsalita. Masyadong malakas ang layunin ng pagpatay sa mga mata ng kabilang partido. Pagtingin pa lang nito ay nanginginig na siya. Ito ba ay hitsura ng isang basura? Ma'am, I'll help you to the hospital. Hindi man lang nilingon ni Jane Lewis si Alex Dixon habang ay nalalayan niya ang umiiyak na si Helena at naglakad palabas. Sa oras na ito, bumalik din si Jiang Shuili sa kanyang katinoan at mabilis na tumakbo. President Lewis, natatandaan mo pa ako, tama. Ako ang tagapamahala ng bangko na si Jiang. Dumating si Boss Dixon para hawakan ang negosyo sa bangko ngayon. Ipapadala ko sa kanya ang impormasyon. Tingnan mo, ito ang impormasyon. Pagkatapos sabihin niyon, mabilis na ibinigay ni Jiang Shuili ang impormasyon sa kanyang mga kamay. Sinulyapan ito ni Jane Lewis at alam na ang hawak niya ay impormasyon ng bangko. Sa oras na ito, naalala rin niya na nakita niya si Jiang Shuili minsan sa bangko. Siya ang intern sa bangko noong panahon na iyon at kung kailan ay inilipat sa manager ng lobby. Imposible para kay Alex Dixon na magkaroon ng relasyon kay Jiang Shuili, hindi pa banggitin si Jiang Shuili ay isang ordinaryong empleyado lamang sa bangko at walang pinansyal para bigyan si Alex Dixon ng daan-daang milyong yuan na halaga ng mga hilaw na bato. Lumakad din si Alex Dixon at sinabi kay Helena sa mahinang boses, "Nay, galit na galit ako kaya nawala ang ulo ko ngayon. Kaya inatake kita. Kaya kung isuko ang daan-daang milyong bato, pero ang pendant. Napakahalaga sa akin. Isa itong relic ng aking pamilya. Pakibalik ito sa akin. Basura, naglakas loob ka pang humingi sa akin ng pendant." Galit na galit si Helena na galit na galit. Ikinumpas niya ang kanyang bilugan na braso at inihampas ito kay Alex Dixon. Nanay. Natigilan si Jane Lewis at walang malay na humarang sa harap ni Alex Dixon. Muntik nang matamon ni Helena ang mukha ng anak at sa sobrang takot ay agad nitong binawi ang kamay. "Jane, bakit mo pa tinutulungan itong walang kabuluhan? Tumabi ka at hayaang bugbugin siya ni nanay hanggang mamatay." Si Jane Lewis ay roon nang hindi gumagalaw at ang kanyang ekspresyon ay lubhang komplikado. Umasa na lang siya sa instincts niya at sumugod para harangan ang sampal ni Alex Dixon. Ito ay wala sa kanyang instinct. Gayunpaman, nang makita ni Alex Dixon ang kanyang asawa na hinarang ang sampal para sa kanya, lalo na siyang nakakaramdam ng hindi komportable at naantig. Lahat ng ginawa niya ay para sa asawa niya. Ang daan-daang milyong hilaw na bato ay ibinente ni Helena. Wala siyang pakialam. Kaya niyang ibigay ang vilya na ito kay Helena. Pero ayaw niyang hiwalayan ang asawa. Noong una, unti-unting naging maayos ang relasyon nilang dalawa. Dahil lamang sa pakikialam ng biyenan kaya nadismaya si Jane Lewis na mag-alok ng diborsyo. Hinayla ni Alex Dixon ang kamay ni Jane Lewis at sinabing, "Asawa, hindi mo dapat sinaktan si nanay ngayon lang. Kung galit ka, sampilan mo ako. Hindi ako lalaban. Bakit naman kita papatulan?" Lalong sumama ang loob ni Jane Lewis. Seryoso siyang tumingin kay Alex Dixon. "Tell me honestly, may kasama ka bang babae sa hotel?" Ito. Sandaling nag-alinlangan si Alex Dixon. Kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang titahin, hindi maiiwasang magkita ang dalawa. At labis na kinasusuklaman ng kanyang tiyahin ang Lewis family. Kung mas maaga silang nagkita, siguradong magkakagulo. Pero ngayon, nakipag-divorce na siya sa asawa niya, kaya lang nasabi niya rito. Sinabi ni Alex Dixon, "Pupuntahan ko si Little Tia. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kitang dalhin upang makilala siya." "Munting tita." Agad na sumigaw si Helena, "Bakit hindi ko nabalitaan na may little tita ka?" "Alex Dixon, huwag mong isipin na kaya mong lokohin ang anak ko dahil nakahanap ka lang ng matandang mayamang babae. Let me tell you, this matter is not tapos. Dapat hiwalayan ka ni Jane." Hindi siya pinansin ni Jane Lewis at sinabi kay Alex Dixon, "Kung gayon, maaari mo ba akong dalhin sa harap niya?" Oo. Nakapagdesisyon na si Alex Dixon. Ngayong may kontrol na siya sa underground forces ng Eastern at Western Three Realms, kahit papaano ay may kapangyarihan na siyang lumaban sa kanyang tirahan. Hindi niya kailangang mag-alala na gagamitin ng kanyang tiyahin ang kanyang kapangyarihan para supilan ang Lewis family. Then let's go now. Nakapagdesisyon na rin si Jane Lewis. Gusto niyang personal na harapin ang babaeng ito.
Kung ang babaeng ito ay kamag-anak ni Alex Dixon, aalis siya at hahayaan si Alex Dixon na hiwalayan. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Kahit papaano ay handang magtiwala sa kanya ang kanyang asawa, at hindi umabot sa punto ng hiwa-hiwalay ang dalawa. Ngunit habang iniisip niya ito, muli niyang narinig ang malamig na boses ni Jane Lewis. Alex Dixon, kahit totoo ang sinabi mo, hinihiling ko kay nanay na ibalik sa kanya ang pendant at ang hilaw na bato. Pero hindi kita mapapatawad sa pagsipa mo sa nanay ko hanggang sa samuka siya ng dugo. Forget it, I don't want the rose stone, sabi ni Alex Dixon na may mabigat na loob. Mabibili pa niya ang hilaw na bato, basta binawi niya ang pendant. Bagamat si Helena ay hindi nagsuka ng dugo, ngunit ang kanyang mga ngipin ay tumama sa kanyang dila at umagos ang dugo, siya ay biological na ina ni Jane Lewis kung tutuusin. Makatuwirang magalit ang kanyang asawa. Kaya lang niya munang lutasin ang kasalukuyang krisis at saka dahan-daang magbabago ang isip ng asawa. Kabanata 303. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Alex Dixon si Jane Lewis, Helena, at ang kanyang tiyahin na si Zhang Faang sa ibaba. Papasok pa lang siya nang pigilan siya ni Helena. Namumula ang mukha ni Helena at mabangis na sinabi, "Maghintay ka sa ibaba. Aakyat muna kami para hindi ka makipagsabwatan sa mayamang babae." Pag nakilala mo ang mayamang babaeng iyon, magtitinginan silang dalawa. Paano tayo makakakuha, kahit ano sa kanya? Ma, sabi ko na nga tita ko walang magawang sabi ni Alex Dixon. Hindi niya gusto ang daan-daang milyong bato. Ano pa ang gusto ng kanyang biyenan? Sinabi ni Zhang Faang sa gilid, Alex Dixon, kung talagang wala kang multo sa puso mo, maghintay ka sa ibaba. Pareho silang nag-ingay ng parehong himig, at lalo na kinasusuklaman ni Helena si Alex Dixon. Upang hindi lumala ang pangyayari, si Alex Dixon ay naghihintay lamang sa ibaba at umakyat sa oras na yon. Natakot si Helena na magsalita si Alex Dixon sa mayamang babae at hinayaan pa niyang kunin ni Zhang Faang ang kanyang telepono at tumabi sa kanya para pigilan siyang tumawag sa telepono. Tuldok. Kasunod ng address na ibinigay ni Alex Dixon, hinayla ni Helena si Jane Lewis sa pintuan ng presidential suite. Nang makita ang dalawang hanay ng mga bodyguard sa corridor, medyo natakot si Helena at hinayla niya si Jane Lewis para huwag bumitaw. Medyo kinabahan din si Jane Lewis. Hindi pa siya nakipag-ugnayan sa mga taong ito dati. Isang tingin sa mga bodyguard na ito at alam niya na mula sa underworld, ngunit sa kanyang puso, unti-unti siyang nakasandal kay Alex Dixon. Oo naman, pamilya Dixon ay talagang lumalabas sa mga puwersa sa ilalim ng ilalim. Bago pa man siya makalakad papunta sa pinto ay hinarang ng isang bodyguard si Helena. Ang bodyguard ay nagtanong ng ilang mga katanungan ng walang kagalang-galang. Dahil alam niyang pamilya sila ni Alex Dixon, hindi siya nang ahas na magpabail at dali-daling pumasok sa bahay para magsumbong. Humingi na si Helena kay Dixon Shenglan ng 200,000 at medyo nakonsensya. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang bodyguard at sinabihang pumasok sila, sinabing gusto nilang makita ni CEO Lan. Sinundan ni Jane Lewis ang bodyguard hanggang sa pinto at nakaramdam ng kakaibang pagkabalisa. Kung ang kabilang partido ay talagang maliit na titirahin ni Alex Dixon, maaari niyang ituring na nakilala niya ang mga tao ng Dixon family ngayon. Ngunit kung ito ay isang mayamang babae sa loob, hindi niya naisip kung ano ang sasabihin. Bumukas ang pinto. Nag-ipon ng lakas ng loob si Jane Lewis at pumasok na may kalmadong ekspresyon. Pagpasok pa lang niya ay nakita niya ang isang magandang babae na may magandang figure na nakasuot ng itim na OL uniform. Umupo siya sa sofa na may hawak na mahaba at manipis na sigarilyo. Si Dixon Shenglan iyon. Walang ekspresyon si Dixon Shenglan. Malamig niyang sinulyapan ang dalawa at ngumuso. Talagang hindi niya inaasahan na walang hiyang matandang hag na ito ay maglalakas loob na lumapit. Kalmado si Jane Lewis habang magalang na nagtanong. Excuse me, ikaw ba ang maliit na tiyahin ni Alex Dixon? Siyempre. Tinanggal ni Dixon Shenglan ang abo at dahan-daang bumangon. Casual niyang sinabi, ako si Dixon Shenglan. Balak ko sanang makipagkita sa iyo noong umalis ako kay Jinling. Hindi ko inaasahan na mauna ka sa akin. Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Tumingin si Helena kay Dixon Shenglan na may pagdududa. Kung ang kabilang partido ay talagang maliit na titahiin ni Alex Dixon, siya ay masyadong bata.
Sa karamihan, siya ay mukhang nasa maagang 30s. Hindi makapaniwalang tanong niya, ikaw ba talaga ang maliit na titirahin ni Alex Dixon? Anong patunay ang mayroon ka? At ebidensya? Kung hindi ka naniniwala sa akin, bumalik ka at tanungin mo si Alex Dixon mismo. Si Dixon Shenglan ay naging naiinip. Karaniwang wala siyang libreng oras. Nakikipag-ugnayan lamang siya sa mga bilyonaryo at sikat na tao. Nagpasalamat na siya na makakagawa siya ng exception para makilala ang mag-inang ito. Inis na sabi ni Helena. Sanay na siyang masungit sa harap ni Alex Dixon at hindi man lang tumingin sa mga kamag-anak. Ngayon ay mayabang ang ugali ng babaeng ito at talagang pinagalitan siya. Agad siyang nainis at walang pakundangan na sinabing, mayroon pa akong ebidensya na may relasyon kayo. You better tell me honestly, or I will forgive you. Ebidensya. Tumawa si Dixon Shenglan at sarkastikong sinabi, humiling ka sa akin ng litrato mo na humihingi sa akin ng 200,000. Natigilan si Jane Lewis at agad na nakaramdam ng hindi mapapantayang kahihiyan nang lumingon siya para tanungin si Helena. Nay, humingi ka ng pera sa kanya. Ito, nauutal na sabi ni Helena at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit kay Dixon Shenglan. 200,000 lang iyon, pero naalala pa rin ng babaeng ito. Labis na napahiya si Jane Lewis. Naglakas loob talaga ang sarili niyang ina na hampasin ang bamboo stick ng kabilang partido. Kung siya talaga ang maliit na titirahin ni Alex Dixon, saan niya ilalagay ang kanyang mukha? Anong mukha ang mayroon siya upang sundan si Alex Dixon pabalik sa bahay ng kanyang biyenan sa hinaharap? Agad niyang sinabi, Nay, ibalik mo sa kanya ang pera. Natural na ayaw ni Helena. Tumalon siya ng 30 talampakan at sinabing, paniniwalaan mo kung ano man ang sasabihin niya. Hindi tulad ng hindi mo nakita ang larawan. Nagyakapan silang dalawa at naghalikan pa. Kung wala siyang konsensya, bakit siya bigyan mo ako ng 200,000 para tikom ang bibig ko? Nagbago ang ekspresyon ni Dixon Shenglan. Mababa ang tingin niya sa Lewis family. Paano niya hahayaan si Helena na hindi makatwiran? Agad niyang ibinaba ang mukha at malamig na saway. Sa tingin mo ay karapat-dapat ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng mukha? 200,000 ay sapat na para mapaalis ang isang pulubi. Umalis ka rito. Sanay na si Helena sa pagiging malupit at pinagalitan ni Dixon Shenglan hanggang sa tumalsik ng dugo. Agad na sumiklab ang apoy ng galit sa kanyang puso. Itinapon niya si Jane Lewis at itinuro si Dixon Shenglan at pinagalitan, walang hiya na asong babae, huwag mong isipin na napakahusay mo dahil lamang sa mayaman ka. Tungkol sa usapan ng pang-aakit sa aking asawa, hindi pa ako nakakapag-ayos, ang score sa iyo. Galit na galit si Dixon Shenglan kaya umusbong ang usok mula sa kanyang 7 butas at malamig na sigaw, sino ang pinapagalitan mo? Pinapagalitan kita. Lalong nagalit si Helena habang sinisigawan si Dixon Shenglan, ang pakikipagrelasyon mo sa akin, hindi pa ako tapos sa iyo. Hindi niya alam kung anong klaseng pamilya ang turuan ang isang walang hiya. Bastard like you to eat young grass. Alam ba ng nanay mo na gumawa ka ng ganitong kaiyahiyang bagay? Bagamat matapang si Dixon Shenglan, anak pa rin siya ng mayamang pamilya. Hindi niya magawang magalit ang bibig ni Helena at sa sobrang galit ay nanginginig ang buong katawan. Agad siyang sumigaw papunta sa pintuan. Pumasok ka, sampalan mo ng ilang beses itong matandang shrew. Agad na pumasok ang 4 na bodyguard at sumugod kay Helena. Nagmumura si Helena hanggang sa lumilipad ang bibig. Nang bigla niyang makita ang mga bodyguard na sumugod, sa sobrang takot niya ay agad siyang nagtago sa likod ng kanyang anak at sumigaw, anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mong manakit ng tao, tatawag ako ng pulis. Malamig nang umuso si Dixon Shenglan at ayaw niyang abalahin siya. Sinenyasan niya ang bodyguard para payuhan siya. Diniin ni Jane Lewis ng 2 bodyguard at sa sobrang pagkabalisa ay hindi niya napigilan ang pagpupumiglas habang sinasabi, kasalanan ito ng aking ina. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng aking ina. Huwag ka munang kumilos. Hindi man lang tumingin si Dixon Shenglan kay Jane Lewis at mahinahong hinayaan ang mga bodyguard na saktan si Helena. Anak, iligtas mo ako. Sa sobrang takot ni Helena ay napasigaw siya. Napahawak siya sa bodyguard hanggang sa hindi na siya makagalaw at nang makita niyang itinaas ng bodyguard ang palad nito na kasing laki ng pamaypay ng palma ay agad siyang nanginginig sa takot. Bugbugin siya hanggang mamatay. Si Dixon Shenglan ang nagbigay ng utos.
Napasigaw si Helena at sa sobrang takot ay hindi na siya makatayo. Sa sandaling ito, isang figure ang sumugod mula sa labas ng pinto. Tumigil ka. Tumangala si Jane Lewes at nagningning ang kanyang mga mata. Alex. Tila nakahawak din si Helena sa isang nagal iligtas buhay na dayami at sumigaw ng malakas, "Anak, iligtas mo ako dali." Ngayon lang, hinihimok niya ang kanyang anak na hiwalayan. Sa pagkakataong ito, naalala niyang manugang na naman si Alex Dixon. Nakita ni Alex Dixon na sinunggaban ng bodyguard ang kanyang asawa at sumigaw na may malungkot na mukha. Pakawalan mo siya. Si Dixon Shenglan ay hindi si Alex Dixon at hindi niya inilagay si Helena sa kanyang mga mata. Sinulyapan siya nito ng may pang-aalipusta at naglabas ng isang salita. Tama na yan. Kabanata 304. Itinaas ng bodyguard ang kanyang braso at sinampal ang mukha ni Helena. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at tumakbo papunta sa bodyguard sa bilis ng kidlat. Hinawakan niya ang braso ng bodyguard at inihagis ito ng malakas sa balikat. Pagkatapos ay sinipa niya sa lupa ang bodyguard na nakahawak kay Jane Lewes. Nagbago ang mukha ni Dixon Shenglan at sumigaw siya, "Alex Dixon, anong ginagawa mo?" Madilim ang mukha ni Alex Dixon at hinayla niya si Jane Lewes sa likod niya. Napuno ng malamig na hangin ang buong katawan niya. Tama na. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na hindi kita iniligtas. Hehe, gusto mo ba talaga akong bugbugin dahil sa mga basurang ito? Galit na galit si Dixon Shenglan kaya natawa na lang siya. Ginamit niya ang kanyang kamay na pininturahan ng mga pulang kuko upang ituro si Helena at sinabing, "Ang taong pinagsikapan mong protektahan ay ang ganitong uri ng hamak na tao na hindi maaaring ilagay sa mesa." Malamig na sabi ni Alex Dixon, "You don't need to care. Kailan ka babalik sa kapital?" Si Helena at Jane Lewes ay nakatayo sa likod ni Alex Dixon, nanginginig sa takot. Sa unang pagkakataon, lumabas si Alex Dixon ng mapang-aping aura. Maging si Helena ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Tumaas ang kilay ni Dixon Shenglan at may bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang magandang mukha ngunit pinigilan niya ang kanyang galit at malamig na sinabi, "Ako ang iyong maliit na tiyahin at wala kang mga kwalifikasyon para alagaan ako. Ikaw, basura ka talaga." "Hindi," tiyahin ni Alex Dixon. Gulat na sigaw ni Helena. Hindi siya pinansin ni Dixon Shenglan at tiningnan si Helena. Tumingon si Alex Dixon at awkward na sinabi, "Asawa, pumunta si Little Tia sa Jinling para ayusin ang ilang bagay at pumunta ako sa hotel para makipagkita sa kanya. Dapat sabihin sa inyo ang bagay na ito at hindi magkakaroon ng kasalukuyang hindi pagkakaunawaan." Sa pagkakataong ito, natigilan din si Jane Lewes, at sa isang iglap, nakaramdam siya ng lagnat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang kabilang party pala ay ang little tita ni Alex Dixon. At ang kanyang sariling biolohikal na ina, ngayon lang siya gumawa ng malaking kaguluhan, at nangikil pa ng 200,000 yuan mula sa kanyang maliit na tiyahin. Hiyang-hiya si Jane Lewes na gusto niyang maghukay ng butas at magtago sa loob. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga kamag-anak ng kanyang in-laws, at talagang napahiya sila. Ano kaya ang iisipin ng mga tao ng Dixon family dito mula ngayon? Ngunit nagliwanag ang mga mata ni Helena at nagulat siya. Hindi niya akalain na ang isang wimp na tulad ni Alex Dixon ay magkakaroon talaga ng isang mayamang maliit na tiyahin. Nakatingin lang sa mga damit ni Dixon Shenglan, lahat sila ay branded goods na lahat ng 10,000. At ang mga bodyguard sa labas ng pinto, kahit anong tingin ng isa dito, mayayamang babae talaga siya. Agad namang sumilay si Helena ng isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha at nambobolang sinabi, "Kaya ikaw ang munting tita ni Alex. Bakit hindi mo sinabi kanina? Mamaya, pumunta ka sa bahay at uminom ng tsaa. Alex, ikaw din. Kapag may mga kamag-anak na pumunta sa Jinling, hindi mo sinasabi sa amin." Sabi ni Helena habang umaakyat at nakatingin kay Dixon Shenglan pataas at pababa. Patuloy ang pag-click niya sa kanyang dila. "Galing sa LV ang bag na to. Masyadong mahal to. Jane, tingnan mo dali ang diamond ring ng munting tiya mo. Kasing laki ng itlog ng kalapati, hindi bababa sa 1,000,000 ang halaga." Little tita, 4 na taon ng freeloading si Alex sa Lewes family. Nandito ka ba para tulungan siya? Buti naman at nakarating ka. Mabibigyan mo siya ng ilang milyon. Nagningning ang mga mata niya, halatang halata ang kasakiman.
Labis na napahiya si Jane Lewes at mabilis na nagtungo upang hilahin pabalik si Helena at humingi ng paumanhin kay Dixon Shenglan, "Little tita, sorry ngayon lang. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng aking ina." Naiinis na sulyap ni Dixon Shenglan kay Helena at tumangala kay Alex Dixon at medyo sinabi, "Alex, hindi ka ba nahihiya na makahanap ng ganitong pamilyang mapapangasawa? Kung ako sa iyo, hihiwa-hiwalay ako kaagad at babalik sa kapital upang pakasalan ang isang babaeng may pantay na katayuan." Sumimangot si Jane Lewes. Malinaw niyang naramdaman na hindi siya nagustuhan ng kanyang maliit na tita. Hinayla niya si Helena at napabuntong hininga sa kanyang puso. Ang kanyang biolohikal na ina na nagdulot ng napakalaking kaguluhan ay hindi sinisisi ang kanyang maliit na tiyahin sa pagkakaroon ng masamang impresyon sa kanya. Bumaba ang mukha ni Alex Dixon at malamig na sinabi niya, "Wala kang pakialam kung anong uri ng asawa ang mapapangasawa ko. Little tita, bumalik ka na sa kabisera bukas. Huwag kang pumunta dito sa Jinling." Pagkasabi niyan, lumingon siya at sinabi kay Helena, "Ayoko sa hilaw na batong binenta mo, pero kailangan mong ibalik sa akin ang jade pendant. Iyan ay isang mahalagang bagay na naiwan ng aking mga magulang." Medyo malamig ang ekspresyon ni Dixon Shenglan habang matalim na nakatingin kay Helena, "Kinuha mo ang mga gamit na naiwan nila." Masyadong malakas ang malamig na hangin na ibinubuga sa kanyang katawan at sa sobrang takot ni Helena ay kinilig siya at nauutol. "Ako, paano ko malalaman na naiwan ito ng mga magulang ni Alex? Nakita kong nagustuhan ito ni tita kaya binigay ko sa kanya." "Ibinigay mo ito sa isang tao." Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Sa kabutihang palad, hindi ito naibenta ni Helena. Mabilis na sinabi ni Jane Lewes, "Nasa ibaba si tita. Hihiling ko sa kanya na ibalik ito." Si Helena ay tumango ng may kasalanan. Hindi siya nang ahas na sabihin na ginamit niya ang pendant para ipalit ang bracelet kay Zhang Faang. Isa pa, ayaw niyang ibalik iyon. Pagkatapos magsalita ni Jane Lewes ay dali-dali siyang bumaba. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable sa kanyang puso. Noong una ay gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ng mga kamag-anak ni Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na magugulo ang lahat. Natatakot siya na baka pagkatapos na bumalik si Little Tia sa kabisera, kapag pinag-usapan niya ang mga bagay ng Lewes family sa mga tao sa kanyang pamilya, mas lalong hindi magugustuhan ng mga kamag-anak ng pamilya Dixon si Alex Dixon. Pagkaalis ni Jane Lewes, sinamantala ni Helena ang pagkakataong magsimulang umiyak tungkol sa kahirapan. "Little tita ni Alex, 4 na taon na hindi nagtatrabaho si Alex, and it was all because of my daughter. You Dixon family should be quite rich, right? Can you give him some property to support him?" Bago niya matapos ang pagsasalita, nakita ni Dixon Shenglan ang kanyang sakam na pag-iisip, at malamig na sinabi, "Namatay ang mga magulang ni Alex Dixon, at matagal na rin siyang tumakas sa bahay. Pinakasalan niya ang iyong anak, kaya hindi siya nakakakuha ng isang sentimo ng ari-arian ng pamilya, maliban na lang kung hiwa-hiwalayan niya ang iyong anak at bumalik sa pamilya." Nabulunan sa kanyang lalamunan ang mga salita ni Helena, at walang gana niyang sinabi, "Miyembro rin siya ng Dixon family mo. Ang ari-arian ng pamilya mo ay dapat niyang mamana." Malamig na ngumiti si Dixon Shenglan. Hindi lang siya ang lalaki sa Dixon family. Tsaka isa siyang matrilocal son-in-law from the Lewes family. Wala siyang kinalaman sa Dixon family. Ilang salita ang nakagambala sa pag-iisip ni Helena na hatiin ang kapalaran. Galit na galit si Helena. Walang kwenta talaga ang kanyang manugang. Ang pamilya ay malinaw na hindi nagkukulang ng pera, ngunit siya ay pinalayas at hindi makakuha ng kahit isang sentimo. Higit pa rito, may isang mayamang maliit na tiyahin na talagang hindi nagbigay sa kanya ng anumang tulong. Hinayla ni Alex Dixon si Helena at sinabing, "Nay, hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo kay Little Tita. May pera ako." "Anong pera meron ka?" Galit na galit si Helena. Sa harap ni Dixon Shenglan, itinuro niya ang kanyang ilong at pinagalitan, "Kung ikaw, isang walang kabuluhan, ay may pera, hindi sana ako naging mahirap ng maraming taon. Sinundan ko sana ang aking anak na babae upang kumain at uminom ng maayos, matagal na panahon." Saway niya hanggang sa lumipad ang bibig niya kung saan-saan. Ayaw ni Alex Dixon na galit siya at tiniis lang niya ito. Si Dixon Shenglan, sa kabilang banda, ay nginisyan at kinulot ang kanyang mga labi. She crossed her arms at mukhang naghihintay na manood ng magandang palabas.
Alex, pinagalitan ka ng ganito nitong matandang hag. Sunod Sonyeran ka talaga. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtitiis. Sa sandaling ito, tumakbo si Jane Lewis na may hawak na palawit. Hindi pinansin ni Alex Dixon si Helena at kinuha ang pendant at iniabot sa kanya. Tumingon siya at sinabi kay Helena, lumabas muna kayo. May sasabihin ako sa kanya. Gusto pa sana siyang sumbatan ni Helena ngunit mabilis siyang hinayla ni Jane Lewis palabas ng pinto. Kung hahayaan niyang gumawa muli ng eksena ang kanyang biological mother, paano niya makikilala ang mga kamag-anak mula sa Dixon family sa palabas? Pagkaalis nilang dalawa ay naging seryoso ang ekspresyon ni Alex Dixon at ipinasa ang pendant sa kanyang munting tiya. Tita, I found this at the scene of my parents' accident. It isn't something that belonging to my parents. I think it should be related to the murderer. Nakita mo na ba itong pendant dati? Pinigilan din ni Dixon Shenglin ang kanyang ekspresyon at kinuha ang jade pendant para tingnan. Agad siyang nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Nakita ko na ito dati. Kabanata 305. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Saan mo nakita kanina? Ito ay sa Jing City Auction noong nakaraang linggo. Ang pendant na ito ay talagang isang pendant. Ito ay isang pares. Ang isa sa iyong kamay ay isang piraso, at ang isa ay ibinibenta bilang pangwakas na may maraming pera. Ang puso ni Alex Dixon ay lumiit, at isang pagsabog ng ligaw na kagalakan ang lumitaw sa kanyang puso. Hanggat maaari niyang mahanap ang auctioneer, magagawa niyang sundin ang mga pahiwatig at malaman kung sino ang may-ari ng jade pendant na ito. Little Tita, sino ang nag-auction nito? Nanghihinayang umiling si Dixon Shenglin at sinabing, oo. Isang malaking collector sa ibayong dagat. Ang jade pendant na ito daw ay aksidenteng na-pick up sa isang stall noong naglalakbay siya sa China. Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon. Sa wakas ay nakahanap na siya ng clue, pero naputol na lang ng ganoon. Seryoso rin ang ekspresyon ni Dixon Shenglin at sinabing, kahit ano paman, magtatanong ako tungkol sa jade pendant na ito. Bukas, babalik ako sa kabisera at susubukan kong kontaken ang malaking collector na ito. Munting tita, salamat. Ang komplikado ng mood ni Alex Dixon. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing may mapait na ngiti, huwag mong sabihin kay Lolo ang nangyari kanina. Malamig na bumuntong hininga si Dixon Shenglin. Ano? Natatakot ka rin na malaman ang matandang Panginoon na ang biyenan mo ay hindi pala kaibigan at takot na mawala ng mukha. Kung pagsisihan mo ito, hiwa-hiwalayan mo kaagad. Aling bahagi ng Su Ching Cheng ang hindi sapat para sa iyo? Natatakot lang ako na baka masaktan ng iba ang asawa ko. Malamig na sabi ni Alex Dixon, at saka, hindi ko pinagsisihan na pakasalan ko si Jane Lewis. Kung may maglalakas loob naman akit sa kanya, kahit sino pa, hindi ko sila patatawarin. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Alex Dixon at umalis. Ang ekspresyon ni Dixon Shenglin ay komplikado. She gritted her teeth and said, walang sino man sa Lewis family ang mataas ang tingin sa iyo. Gusto ko lang makita kung kailan mo ito matitiis. Bumaba si Alex Dixon at tuluyang nakahinga ng maluwag. Ano man ang mangyari, sa wakas ay pumayag si Little Tita na bumalik sa kabisera. Naalis na rin ang banta ng Lewis family. Inaasahan niyang mahahanap ni Little Tia ang kinaroroonan ng jade pendant na ito pagkatapos niyang bumalik sa kabisera, at mahanap ang salarin na nanakit sa kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Tuldok, tuldok, tuldok. Pagbaba pa lang ni Alex Dixon, balisang sumugod si Helena. What did you guys talk about? Humingi ka ba ng pera kay Little Tita? Gusto mo bang ibigay sa iyo ang ari-arian ng Dixon family? Nagulat si Alex Dixon at umiling. Agad na nagalit si Helena at tumalon para sumbatan, basura, napakayaman ng maliit mong tiyahin, hindi ka man lang nagmamakaawa sa kanya. Lumuhad ka at iyakan ang maliit mong tiyahin, hingian mo siya ng ilang milyon. Walang magawang sabi ni Alex Dixon, Nay, mayaman talaga ako. Ibibigay ko sa iyo hanggat gusto mo. Kung pag-uusapan, ang kabuuang asset ni Dixon Shenglin ay hindi pa bahagi ng kung ano ang mayroon siya sa kanyang card. Hehe, may pera ka ba? Kung may pera ka, luluhod agad ako sa harap mo. Umuso si Helena sa pang-aalipusta at labis na galit sa kanyang puso, huwag mong hanapin si Little Tita, pupuntahan ko siya at hahanapin siya. Nanay. Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay hinayla niya pabalik si Helena.
Kung maglakas loob kang humingi ng pera kay Little Tita, lilipat ako kasama si Alex Dixon ngayon din. Sinabi rin ni Alex Dixon na may walang pakialam na tono, "Ma, sa pagkakataong ito ay pag-akyat mo, hindi na kita susundan." Nang marinig iyon ni Helena, mas lalo siyang nahihiya. May mga bodyguard sa itaas, kaya hindi siya naglakas loob na pumunta at makahanap ng isa pang pambubugbog. Galit niyang sinipa si Alex Dixon at pinagalitan. "Wretched loser, no wonder pinalayas ka ng Dixon family." Sa oras na ito, malungkot na sinabi ni Zhang Faang, "Ibalik mo sa akin ang aking pulse earrings." "Anong bracelet?" Natigilan si Alex Dixon. Sa pagkakataong ito, namula si Jane Lewis at nahihiyang sinabi, "Ginamit ni nanay ang pendant para ipalit sa jade bracelet ni tita. Ngayon lang ako nangako na ibabalik ko kay tita ang bracelet, kaya ibinalik sa akin ni tita." Malungkot na tinitigan ni Zhang Faang si Helena at halatang hindi masaya ang kanyang ekspresyon. Itong pendant na wala ng 10 milyon, ayaw na niyang ibalik. Kung hindi binanggit ni Jane Lewis na may bodyguard si Tia at ang kanyang apelyido ay Dixon, natakot si Zhang Faang na kabilang partido ay mula sa Dixon family ng Jing City at malagay sa gulo kaya ayaw niyang ibigay ang pendant. Nagpakawala rin ng buntong hininga si Jane Lewis. Kanina lang ay ayaw ibigay ng tiyahin niya ang pendant kahit anong mangyari. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng ideya at sinabi na si Dixon Shenglan ay isang malayong kamag-anak ng Dixon family ng Jing City. Natakot ang tiyahin niya kaya inabot niya ang pendant. Agad na tinakpan ni Helena ang kanyang pulso, "Zhang Faang, walang dahilan para bawiin mo ang binigay mo. Akin ang bracelet na ito." Galit na galit si Zhang Faang at sinabing, "Sister, pumayag kaming ipagpalit mo ito sa akin. Sinabi rin ng iyong anak na si Little Tia ay mula sa Dixon family ng Jing City, kaya ibinalik ko ang pendant sa iyo." Nanigas ang mukha ni Alex Dixon. Hindi kaya nakita ng kanyang asawa ang kanyang pagkakakilanlan. O nadulas si Little Tita. Nagulat si Helena at nagtanong kay Alex Dixon, "Basura ka, kamag-anak ka ba talaga ng Dixon family?" This time, nabigla siya. Anong uri ng pamilya ang pamilya Dixon? Isa ito sa mga mayaman at makapangyarihang pamilya sa bansa. Ang regalo lang mula sa third young master ng Dixon family ay sapat na para magamit ang Lewis family sa ilang henerasyon sa birthday banquet ni Old Lady Lewis. Kung talagang kamag-anak ng Dixon family si Alex Dixon, mayaman siya kahit uminom siya ng sabaw. Awkward na sabi ni Jane Lewis, "Nay, ngayon ko lang sinabi para ipaabot kay tita ang jade pendant." "Ano? Nagsinungaling ka sa akin." Galit na galit si Zhang Faang kaya naging berde ang kanyang mukha. Kung hindi dahil sa takot niya sa pamilya Dixon, hindi niya ibibigay ang 10 milyong yuan pendant. Agad na nakaramdam ng malaking pagkabigo si Helena at labis na nagalit. Napatalon siya at napag-alitan, "Alam ko na. Paanong ang basurang ito ay miyembro ng pamilya Dixon? Ang duwag niyang hitsura ay mahirap at walang kwenta. Hindi siya kwalipikadong magdala ng sapatos para sa third young master ng Dixon family." Si Alex Dixon ay pinagalitan ng kanyang biyenan hanggang sa lumuwa ito ng dugo. Umiti lang siya ng mapait. Gusto niya talagang sabihin kay Helena. Ang pangatlong young master, hindi man lang karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ayaw iabot ni Helena ang bracelet at hinayla si Zhang Faang. At ang oras na dumalo sa piging ay malapit nang dumating. Wala nang oras si Alex Dixon na makipag-ugnay sa kanila, kaya nagpaalam siya kay Jane Lewis at umalis. Sa ilang sandali, kailangan pa niyang makipagkita sa bagong direktor ng Haicheng Group Company at isang grupo ng matataas na opisyal. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras dito. Matapos madelay, hindi na nakapagpalit ng damit si Alex Dixon at dumiretso na siya sa Phoenix Hotel. Bagamat isa itong 5-star hotel na nagsasaad na bawal pumasok ang hindi nakabihis ng maayos, siya ang amo, at walang nang ahas na pigilan siya kahit na nakatsinelas siya. Sumakay ng shared bicycle si Alex Dixon at nagmamadaling pumunta sa Phoenix Hotel. Marami ng mga mamahaling sasakyan ang nagtipon sa entrance ng hotel. Bukod dito, may isolation belt na nakasabit na may karatulang closed door at tumanggap lamang ng mga bisitang dumalo sa handaan. Nakilala ng mga security guard si Alex Dixon at nagmamadaling yumuko para imbitahan siya papasok. Inilagay ni Alex Dixon ang bisikleta sa gilid at dumiretso sa pintuan.
May ilang big boss sa entrance ng hotel na nagpakita ng invitation letter sa security guard. Bigla nilang nakita ang security guard, ang waiter, at ang manager sa lobby. Tumabi sila at sabay-sabay na tumakbo sa pinto. Yumuko sila sa isang binata na nakabisikleta at dilat ang mga mata. Ang binatang ito ay nakasuot ng mga street goods sa buong katawan. Nakasuot pa siya ng isang pares ng yellow rebound shoes sa paa. Mas masama pa ang suot niya kaysa sa mga security guard sa entrance. Mukha siyang normal na tao. Hindi man lang niya ipinakita ang kanyang invitation letter at diretsyong pumasok. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Pumasok si Alex Dixon sa hall at tumingin sa paligid. Tila hindi pa dumarating ang bagong direktor, at ang daming tao ay nagkukwentuhan ng 2 at 3. Papasok pa lang siya sa elevator ay nagkagulo na ang mga tao. Maraming lalaki ang nagtaas ng ulo at sabay-sabay na tumingin sa pinto, puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Subconsciously napalingon din si Alex Dixon at biglang napabuntong hininga. Biglang nagningning ang mata niya. Mula sa isang champagne na Rolls Royce, isang dilag na naka-light blue na evening dress, si Ching Cheng, ay eleganteng naglalakad pababa. Ang kanyang payat na malajade na paa ay nakasuot ng isang pares ng puting mataas na takong, na nagbibigay sa kanya ng magandang tindig. Abangan ang susunod na kabanata.